Hello, konnichiwa! Ito na yung part 2 ng Disneyland trip namin during this summer vacation. So ayan, papasok naman tayo ngayon sa It's a Small World. Ito talaga yung attraction na kailangan mong puntahan kasi parang hindi ka nakapunta ng Disneyland pag hindi ka pumasok dito. Mainit sa labas kaya mas maganda pa ang pumipili sa mga rides kasi malamig. May aircon dito, ang lamig-lamig. Kaya small world naman tayo ngayon. Ewan ko ba guys, but every time na pumupunta ako dito sa Tokyo Disneyland, lalo na pagka nandito ako sa loob ng It's a Small World, ay sobrang na-amaze talaga ako at para talagang napipil ko talaga yung happiness at satisfaction na nakapunta ako dito sa Japan. Kasi sino ba naman ang mag-aakala na madadala ko pa dito yung anak ko dito sa Japan. Kahit na iniwan ko man siya sa Pilipinas ng ilang taon, ay worth it naman yung sacrifice na ginawa namin dalawa. Kasi nga ay nakasama ko siya dito. At ayan, pareho na kaming permanent visa ngayon at makakapag-stay na kami dito hanggang kailan namin gusto. Hindi rin madali yung mga pinagdaanan namin kasi lalo na ako sa unang trabaho ko ay sobrang bigat talaga ng trabaho sa hospital, kaya kailangan mo talagang isacrifice yung oras mo at saka yung pagod talaga ng katawan mo. Tapos syempre yung anak ko rin naman, pagpasok niya dito sa school nung unang pagdating niya ay wala siyang kaalam-alam sa salitang Japanese. Kaya nahihirapan din siya na makipag-interact sa mga kaklase niya. Pero dahil bata pa naman siya at madaling mag-absorb yung mga bata ng language, ay nahanga ako sa kanya kasi mabilis niya natutunan yung Japanese. At ngayon ay fluent na talaga siya, na para na rin Japanese yung style ng pagsasalita niya. Siguro kung hindi ko nadala dito yung anak ko sa Japan ay hindi rin ako magtatagal dito kasi sobrang nakakalungkot talaga guys pagka hindi nyo kasama yung pamilya niyo. Pero kailangan natin magtiyaga. It's a small world. Kaya hangang-hanga ako sa mga OFW, lalo na sa mga yaya na nag-aalaga ng ibang bata tapos yung anak nila sa Pilipinas ay kailangan lang tiisin na iba ang nag-aalaga. Ang hirap talaga guys nun, sobrang sakit sa part ng nanay yun. Tapos yung mga naiwan sa Pilipinas, ay lalo na yung mga asawa kung hindi ganun ka-faithful, ay mambababae or gagamitin sa hindi magandang paraan yung mga pinapadala ng asawa nila. Pero maswerte na rin ako at sobrang bait talaga ng napangasawa kong Hapon dito sa Japan. Pero real talk lang din na hindi lahat ng nag-aasawa ng foreigner ay sinaswerte talaga. Marami din akong cases na mga nakikita dito sa Japan or sa iba pang bansa na hindi talaga nagiging successful yung marriage nila. May mga Pilipina dito sa Japan na nagtitiis na lang para sa kanilang anak dahil gusto nilang makasama yung anak nila dito sa Japan. Tapos meron din namang mga cases na talagang yung mga asawa nila ay hindi na rin nagtatrabaho. Tapos yung mga Pilipina pa yung bumubuhay sa asawa nila. At yung pangatlo pa rin na case na nakikita ko sa karamihan ay ginagawa ng mga Hapon na tagapag-alaga yung mga mapangasawa nila ng mga mother or father-in-laws nila. Kasi mas mahal dito na ipapasok sa mga home for the aged yung mga matatanda. Kaya naman, ang ginagawa nila, hindi na lang nila pinapasok sa home for the aged at pinapaalagaan na lang nila sa mga napangasawa nilang Pilipina para yung mga nakukuha ng mga matatanda ng mga insurance ay mapupunta na at magagastos na lang nila monthly. So, ganun ang mga tinitiis ng Pilipina. Dito kasi sa Japan, pagka Japanese yung napangasawa nila at nag-away sila or hindi nagustuhan ng mga Haponesa yung settings sa bahay, ay talagang mabilis silang nagdi-divorce. As in, sign lang, kinabukasan, divorce na talaga sila. Sa atin kasi, ang hirap. May mga cases na kahit na nakipag-divorce na yung mga Pilipinas sa asawa nilang Hapon, ay hindi pa rin sila makapag-change ng pangalan kasi kailangan pa magpaanal. Marami pang kailangang asikasuhing papeles sa Pilipinas. Hi, ayan guys, so nahaba na naman ang chikahan natin at kitang-kita nyo naman na busy na naman yung anak ko sa pamimili ng mga stuffed toys, mga Disney characters na magugustuhan niya. Every time na pumupunta kami dito, lagi talagang may binibili siya. Naalala ko pa nung mula nung bata siya ay nakollect na niya lahat ng mga Disney princess na mga dolls at nandun lang yun sa bahay namin. Pero worth it naman kasi maganda naman talaga yung mga Disney princess na mga dolls. Pero yung mga Mickey Mouse dito ay sobrang mamahal talaga guys. Yung mga stuffed toys dito, ang pinakamura siguro ay nasa 1,000 pesos pataas. Tapos yung mga Mickey Mouse na mga malalaki, nasa 3,000 pesos pataas yung mga presyuhan nila. Kaya mahal din talaga yung mga stuffed toys. Pero yung asawa ko ay sobrang galing magkuha ng mga Mickey Mouse tsaka Minnie Mouse na stuffed toys sa mga crane game. Kasi kung titingnan mo naman ay
maganda din ang mga quality ng mga crane game dito na mga stuffed toys ang makukuha mo. Kaya ayun, sobrang dami namin sa bahay ng mga ganito, yung mga Mickey Mouse at saka yung mga Disney Princess. Ang dami ko nang napadala sa Pilipinas. So sa susunod, kapag nagpa-package ako ay pag nauwi ako sa Pilipinas ay magbibigay ako ng mga stuffed toys sa mga followers ko na lagi nanonood sa mga videos namin dito sa Japan. Itong hawak ko na ito na maliit na Mickey Mouse na to, ang dami nito sa bahay, marami pa siyang natitira doon. Kaya siguro ay magpapabigay ako niyan, paparapol tayo ng ganyan. Ay, mabuti naman yung anak ko ay naisip niya na mga pens at saka yung mga gamit na lang sa school ang bibilihin niya. Kaya ayan, namimili na siya. Pero guys, yung ballpen dito, isang ballpen na gagamitin niya sa school ay worth 1,000 pesos. Iba na nga naman talaga pagka branded. Yung binayaran mo lang yung pangalan ng Disney ay 1,000 pesos na. Kasi usually yung mga pencil dito, tsaka yung mga pens dito ay nasa 500 pesos lang. So, kalahati agad ang taas niya, 1,000 pesos. Kaya sabi ko nga, ang mamahal ng mga ballpen ng batang ito. Yan guys, so after namin na mamili ay kumain muna kami, nagmerienda muna kami dito sa restaurant dito sa loob ng Tokyo Disneyland. At sobrang sarap din ng mga pagkain nila dito guys. Lalo na yung malapit doon sa souvenir shop na mga restaurant. Masasarap yung mga pagkain doon at hindi pa rin siya masyadong mahal. Kaya na-enjoy namin yung pagkain namin dyan. Tsaka itong Little Green Man, ito yung famous sa mga TikTok at saka sa Instagram kasi ganyan daw yung way ng pagkain niya. Itinuro sa akin ng anak ko. Kailangan isusubo mo siya ng ganyan tapos makikita yung eyes ng Little Green Man habang kinakain mo. Meron siyang 3 flavors, chocolate, strawberry at saka cream. At pinakamasarap yung nakain ko na chocolate, syempre para sa akin. Tapos ayan yung anak ko, tungtuwa siya dyan habang kinakain niya. Tapos sobrang nagustuhan niya yung flavor ng kinakain niya, kaya tingnan mo, gulat na gulat pa siya. Ay nako, nakakatuwa talaga tong batang ito. At syempre, game na game din ang aking asawa. Ayan, hindi rin siya nagpahuli, itinry din niya. Talagang kung anong sabihin talaga ng anak ko ay ginagawa din talaga niya. Nagpapasalamat ako sa asawa ko kasi kahit na mainit at talaga nakakapagod ay talagang sinamahan niya kami dito sa Tokyo Disneyland. Honto ni arigato gozaimasu. At sobrang magical din talaga ng itsura ng castle kapag kagabi. So, merong electrical parade dito sa Tokyo Disneyland kapag gabi. Pero, hindi maganda yung pwesto na napuntahan namin guys. Sorry kasi medyo malayo kami. Enjoy na lang din muna natin. Uwi na kami. We really enjoyed our Disneyland trip. Walang masyadong parade ngayon, lalo na sa umaga kasi sobrang init, kaya walang parade sa umaga. Tapos sa gabi naman, yung night parade naman, unfortunately, hindi kami nakakuha ng magandang lugar, kaya hindi ko nabibidyohan ng maganda. Kaya pauwi na rin kami kasi sobrang daming tao. Ayaw naming matraffic. Tapos, panoorin nyo na lang siya sa YouTube channel ko kasi dati nabidyohan ko na yun ng maganda. Thank you for watching! Mga 8 PM na rin yan at nag-train na kami pabalik sa aming hotel. Bago kami umuwi ng hotel ay dumaan muna kami sa isang para siyang izakaya yung tawag sa kanya. Kainan siya na pwede rin kayong uminom. Pero si Jace ay ocha lang or tea ang kanyang ininom. Kasi dito guys sa Japan ay hindi pwede talagang uminom yung mga bata kapag wala pa silang I think 20, 21 years old pataas. Kahit na mga 18 or 19 ay hindi pwede. Diyan lang sa Pilipinas nakikita ko yung mga bata ay kahit mga teenager pa lang ay umiinom na. Dito sa Japan guys ay bawal na bawal yun. Pero pag pumupunta kami sa ganito ng asawa ko ay mas nag-i-enjoy ako sa mga pulutan kasi sobrang sasarap ng mga pagkain sa mga izakaya dito sa Japan guys. You must try it. Sobrang sarap talaga, lalo na yung mga barbecue nila or yung mga yakitori at yung mga laman loob ng mga baboy at mga isaw, sobrang sarap din guys. Lalo na itong kinain ko na para siyang heart, yung puso ng manok. Sobrang sarap niya guys kasi yung sauce niya ay sweet style na sauce, kaya bagay na bagay. Ayan, at talagang kaiihaw pa nilang iseserve sa'yo, kaya sobrang sarap guys. At dito sa Japan usually kinakain din nila yung mga cabbage ng fresh, isinasawsaw sa mayonnaise at masarap din yun guys.
Ayan, at dumating na rin yung pagkain ng aking anak at gutom na rin siya. Kaya medyo mainit na rin ang ulo niyan. Kaya ayan, sarap naman siya na kumakain. Ayaw niya kasi ng maingay. Maingay kasi yung katabi namin, guys. Ang iingay talaga ng mga Hapon kapag ka umiinom, nasa inuman. Nako, kung ano yung itinahimik nila sa mga public places. Pagka nanditong nasa isakay na sila, doon mo malalaman yung ingay talaga ng Hapon. Ikay mewa ko rede ni Jaime. Nagutom ka ba? Ay, kagutom ng bata, kawawa naman. Ginutom sa kalalaro sa Disneyland. Kawawa naman. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching.